Iniulat na sekreto umanong sinimula ng Estados Unidos ang pag-iimbak ng mga missile nito sa Pilipinas matapos dumating ang tatlong Boeing C-17 Globemaster Military Transport Aircraft sa bansa noong manakaraang araw. Sinabi ng mga eksperto ng hakbang na ito ay bahagi umano ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at layon ng US military na maghanda kung sakaling sasalakayin ng China ang mga teritoryong nasa ilalim ng pagkokontrol ngayon ng Manila sa West Philippine Sea. Hindi naman natukoy kung ilan at anong klaseng missile ang karga ng mga transport aircraft ng Estados Unidos, ngunit naniniwala ang mga eksperto na ito ay may kakayahang targetin ang mga artificial islands ng China sa West Philippine Sea. Inanunsyo ng Malacanang ang mga karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement at kinabibilangan ito ng Camilo Ocias Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan at Balabac Island sa Palawan Province. Iniulat ito matapos binigyang diin ng ambasador ng Estados Unidos ng mga base ng Pilipinas na kung saan mayroong access ang mga American forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ay hindi mga US military bases. Sinabi ni Mary Kay Carlson sa media na mga military base ng Pilipinas na kung saan nagbibigay sila ng pondo at naglalaan ng kapital para gumawa ng mga improvements ay magbibigay umano ng malaking tulong sa US at Philippine military kung sakaling magkakaroon ng anumang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Nang tanungin kung ang mga EDCA site ay maaaring gamitin para sa mga offensive operation, sinabi ni Carlson na mga pasilidad na ito ay maaaring gamitin ng Estados Unidos sa imbitasyon lamang ng gobyerno ng Pilipinas at iginit niya na wala silang anumang karapatan sa mga site na ito. Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi papayag ang kanyang gobyerno na gamitin ang mga military base ng bansa para sa anumang mga offensive na pag-atake. Sinabi ng Malacanang na mga site na ito ay magpapalakas sa disaster response ng bansa dahil ang mga EDCA sites ay gagamitin para sa humanitarian at relief operation sa panahon ng mga emergency at natural disaster. Ang Pilipinas at Estados Unidos na kung saan matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang kooperasyon sa mga estratehikong lugar sa bansa habang sinisikap nilang kontrahin ang pagiging asertibo ng China sa isla ng Taiwan at pagtatayo nito ng mga base sa South China Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na dumating na umano ang mga F-35 fighter jets ng Estados Unidos upang magsagawa ng mga pagsasanay kasama ang mga F-A-50PH fighter jets ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumating sa Pilipinas ang mga F-35A ng US Air Force noong nakarang araw at agad silang dineploy kasama ang mga fighter jets ng PAF at ito ay sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi sa pahayag ng US Air Force na nagpadala sila ng 8 F-35A fighter aircraft sa Pilipinas bilang bahagi umano ng tulong ng Amerika upang sanayin ang mga piloto ng sandatahang lakas at mapabuti ang interoperability ng dalawang serbisyo. Tatagal umano ng 2 araw ang mga gagawing pagsasanay sa West Philippine Sea at sinabi ng tagapagsalita ng sandatahang lakas na umaasa sila na marami ang matututunan ng kanilang mga piloto. Iniulat ito matapos nagpahayag ang Philippine Navy ng pagkadismaya at pagkontra sa ginawang radio challenge ng China sa Philippine Coast Guard. At ayon
kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ng Beijing umano ang may kasalanan at hindi ang Pilipinas. Sinabi niya na ngayon ang maritime environment ay naging komplikado kasi gumagamit na ang mga bansa ng mga white ships o Coast Guard ships upang igiit ang kanilang mga territorial claim at naging mas malabo din ngayon ang pagkakaiba sa pagitan ng Navy at Coast Guard. Sinabi rin niya na dapat bigyan ng pansin ng bansa ang external defense operation dahil ang banta ay nasa territorial waters natin ngayon, bagamat wala pang opisyal na direktiba sa Joint Patrol sa Estados Unidos. Sinabi ni Adasi na handa ang Philippine Navy na gawin ito anumang oras. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakatanggap sila ng radio challenge mula sa Chinese Navy habang patungo sila sa Pag-asa Island upang mamigay ng tulong sa mga residente ng nasabing isla. Sinabi ni Adasi na kung susubukan nating tingnan ang maritime claim ng Pilipinas, Vietnam at China, halos magkadikit-dikit lang ang mga isla. So lalo kapag gumamit ng eroplano, may possibility na madaanan yung sinasabing territorial airspace nila. Mas pinalakas naman ng Philippine Coast Guard ang depensa nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga boya sa West Philippine Sea at ayon sa PCG, ang mga markers na ito ay magsisilbing warning o alarma para sa mga marino na ang direksyon ay hindi advisable para sa nabigasyon.